May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas. Ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng Martes? 3 na pala sa buwan ng Hunyo. Kumusta po kayo? Nag-umpisa na ang tag-ulan, kaya medyo malamig-lamig na kapag ka umuulan, pero from time to time napakainit pa din ang panahon. But anyway, mainit po ang ating talakayan tonight, or magiging talakayan tonight, dahil di ba lumabas nung nakaraang linggo yung tungkol sa isang kongresista dyan sa basta. Ayoko na lang banggitin. Diyan sa Congress, sa isang lugar, doon sa somewhere, no, na napabalitang medyo parang lumulutang ang kanyang pangalan sa pagiging Speaker of the House, pero I don't think hindi naman ganoon katunog Pero kinasuhan siya ng violation ng VAUC, Anti-Violence Against Women and Children, dahil nga daw po ang mga binanggit sa mga lumutang na dokumento ay pangangaliwa, no, at ang binabanggit, although hindi naman ito verified, binabanggit ay nangangaliwa siya with a sexy actress na isang sikat na influencer, at pagkatapos ay nagkaroon daw siya ng mga iba't iba pang mga girlfriends, no? May mga lumabas pa din na mga pictures ng mga artista na nililink kay congressman, no? At sinasabi rin po na nagkaroon daw ng 2 anak sa labas, mga tinatawag na non-marital children. Usapang Legal. Pagkatapos mainit-init pa, kanina din ay lumabas sa balita yung tungkol sa isang singer ba yun? Sa isang singer-actress, no? Medyo may katagalan na, no? Mga kasabayan nila Julina Magdangal, no? Na nagsampa rin ng kasong paglabag, no? Sa anti-VAUC law laban sa kanyang second husband. Ayan. Usapang Legal. Pero hindi po natin tatalakayin ang kanilang mga kaso dahil kapag ka po na i-file na, hindi naman dapat na talakayin natin ang merit, no? Pero magbibigay po tayo ng mga ilang impormasyon that could be relevant, no? Hindi sa kanila, no? Pero relevant sa napakarami nating mga kababayan na biktima, no, ng pangangaliwa, o kung hindi man sila mismo ang nangangaliwa pero hindi lang nahuhuli, pero yung asawa nila todo bantay, no, dahil nangangaliwa din. Usapang Legal. Okay, pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe, no, sa 0919-282-6485. Pwede din po kayo magpadala ng inyong messages bilang comment sa ating DZRH TV 4K livestream sa YouTube. Bilang comment po yan. At syempre pa dito sa DZRH News at DZRH News Television Facebook pages tonight. Usapang Legal. Napaka-relevant po, no, ng talakayan natin tonight. Kaya naman, no, meron pong 3 aspeto, no, pag pinag-usapan natin ang pangangaliwa. No? Bakit kaliwa ng kaliwa, hindi kananin? Okay. Kapag ka po pinag-usapan natin ang pangangaliwa, no, ito po yung pwedeng adultery and concubinage, no? Adultery kapag ka babae ang nangaliwa, concubinage kapag ka lalaki ang nangaliwa, but of course meron pong mga qualifications, no, sa ilalim ng batas kung kailan lang maaring magkaroon ng pananagutan for concubinage. Meron din po tayong anti-VAUC law dahil meron pong desisyon, no, ang Korte Suprema recently na ang I think 2023 and 2024 po lumabas yung kopya ng desisyon, na publish yung desisyon na ang pangangaliwa or repeated marital infidelity, no, ay may tuturing na psychological incapacity, psychological violence, no? At 'di ba sa ating RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Children, ito po ay pinarurusahan at ito po ay isang uri ng krimen. Usapang Legal. At syempre pa relevant din sa ating talakayan, tinuhog ko na, no? Yung tungkol sa
legal separation. Bakit ba? No? At syempre, dahil pinag-uusapan natin itong mga ito, no? Pwede pa bang i-prosecute, kasuhan, no? Or pwede ba bang magkaso, no? Doon, kung halimbawa po ay matagal nang nangyari ang pangangaliwa. Ayan. Usapang Legal. Pasok po ang usapin ng prescription. Ano ba yung prescription? Ito po yung period within which kailangan ninyong ma-file ang kaso ninyo. Otherwise, kapag ka hindi na-file within the prescribed period, wala na. Quits na tayo. Parang hindi mo inavail yung karapatan mo, na-forfeit na yung karapatan mo na magsampa ng reklamo o magdemanda. At syempre pa, no, ang tanong, attorney, paano kung halimbawa pinatawad ko na? Attorney, nagsiping po ulit kami. Nalaman ko na nagkaroon na siya ng anak sa iba, nakailang beses na. Pagkatapos nagsiping po ulit kami. Nagkaroon pa nga po kami ng anak Ayan. So, ano ba ang pwedeng mangyari dito? At syempre, yung epekto po ng paghihiwalay kung subsequently ay nakakita ng iba, no? Ang isa o ang dalawang mag-asawa. Usapang Legal. So, ang tanong, RHTV, pakiflash mo na nga yun. Attorney, gusto lang malaman if halimbawa po na matagal ng hiwalay, pwede pa din po bang kasuhan ang asawa? Usapang Legal. Thank you very much, RHTV. Umpisahan ko na po, pag pinag-usapan po ang adultery at concubinage, no? Again, ang adultery, yun pong adulterous, ang involved po dito, ang nagkasala ay ang babae, no? Kapag po adultery ang pinag-uusapan, kailangan po nakasal si babae at si lalaki. Kung si babae at si lalaki ay hindi kasal, pagkatapos ay nangaliwa ang babae, wala pong adultery na nakukumit. Ayan. Kapag po ganito, no, yun pong adultery, yun pong asawa, maari siyang makasuhan. Take note po ang adultery, ang pinarurusahan dito ay pakikipagtalik sa iba habang itong babae ay married pa, legally married pa, no? So, ang key point po dito is pakikipagtalik sa hindi niya asawa. Pag pinag-usapan naman po ang concubinage, hindi sapat na nakipagtalik si mister sa ibang babae, no? Dahil ang sinasabi po, 3 instances lamang maaaring mapanagot ang lalaking may asawa for concubinage. Ano ito? Una, no, itira sa kanilang conjugal dwelling, ibahay doon sa bahay nila ng misis niya, no, dalawa, no? Dalawa ititira sa isang bahay, no? O kaya naman po ay ibabahay si babae, or sinasabi po ay yung sex under scandalous circumstance, pero hindi po nangangahulugan na magkaroon ng pagtatalik sa plaza. Yung ipangangalandakan, no, itong relationship nila, o pagsasabi na ito yung asawa ko kahit hindi naman at legally married pa naman ito, yun po ay pumapasok sa concubinage. Usapang Legal. Samantala, ito naman pong vowsy, no? Marital infidelity is a form of psychological violence. Ayon po sa GR number 250219, no, ay sinasabi po yung maituturing na crime of violence against women and children ay nakukommit, no, kung ito ay ang pangangaliwa ay nag-cause, no, or naging dahilan ng mental or emotional anguish, o kaya naman ay public ridicule at humiliation doon sa babaeng may asawa, to the woman or her child, no, including but not limited to yung verbal and emotional abuse, denial of financial support or custody of minor, or access to the woman and children. Yan. Ang marital infidelity daw po ay isa sa mga uri ng psychological violence, at nai-establish ito sa pamamagitan, no, na pagpapakita ng mga halimbawa present itong mga elemento na binabanggit doon po sa desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi po una, yung offended party is the woman, or either the wife or the former wife or the child of or former wife of the offender. Pangalawa,
The offended party is the woman or the child. Pangalawa, itong the woman is the wife or tawag doon. Second, the woman is either the wife or the former wife of the offender. So pasok pa din po dito yung former wife, ex-wife. Pangatlo, the offender causes on the woman or the child emotional or mental anguish. And yung anguish is caused through acts of public ridicule, naging dahilan or nagdulot, yung ginawa ng lalaki, ni Mister, ay nagdulot ng mental anguish, ridicule, and humiliation at maraming iba pa. Usapang Legal! So kapag ka po na-establish ito, maaari pong mapanagot sa ilalim po ng Anti-Violence Against Women and Children, RA 9262, dahil sa tinatawag na psychological violence. Usapang Legal! By the way, sa adultery and concubinage, meron pong 10 taon yung offended, take note po yung offended spouse, yung napindeho, para makapagsampa ng kaso. Kung lumagpas ng 10 taon mula sa pag-commit or pagkaka-discover, whichever comes first, kung kailan mo kasi minsan hindi mo kagad na-discover, di ba? Nangaliwa pala last year, ngayon mo lang na-discover, So, kung ano po yung time, na mas paborable doon sa magsasampa ng kaso, maaari pong mas lagpas pa doon sa kung kailan nangyari, pero since late mo na-discover, you have 10 years from that, para isampa yung kaso. Usapang Legal! Take note po sa kasong adultery and concubinage, tanging ang offended spouse, yung napindeho lamang ang pwedeng magsampa. Pero sa violation ng Anti-Violence Against Women and Children, take note, hindi lang yung asawa mo pwedeng magsampa, Pwedeng mga yung nakakakilala, yung magulang, yung anak ng biktima pwedeng magsampa, kamag-anak hanggang fourth civil degree, pwedeng ang DSWD, ang social worker, yung kanyang isang lawyer, or pwedeng dalawang concerned citizens na nakakaalam, ng pangyayari. So ikaw, maaring nakaligtas ka sa concubinage at adultery, pero ibang usapin kapag ka vowsy. Usapang Legal! At take note po yun pong vowsy. Meron pong 10 taon at meron ding 20 years. So, ibig sabihin, mas mahaba ang panahon or palugit na ibinibigay ng batas para isampa ang kaso laban sa iyo. Usapang Legal! At ito pong mga kasong adultery, concubinage, and vowsy, ito po ay mga criminal cases and therefore, meron po itong kulong. Pero ibang usapan. Kapag pangangaliwa, ginamit sa iyo, para sa legal separation. At yan po ang tatalakay natin sa ating pong pagbabalik. Ilan po muna mga paalala, padala na po ang inyong mga questions, sasagutin ko po yan. Basta may oras pa tayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Marami po bang nakaka-relate sa discussion natin tonight? Marami palang napagtaksilan, Nakakalungkot. I'm sorry for you. Pero wag po kayong masyadong magpapa-apekto. Labanan ho ang lungkot, depression. Baka hindi naman talaga kayo ang forever. Unang-una, wala naman talagang forever. Usapang Legal! Baka hindi naman talaga siya ang para sa inyo. Maybe hindi siya ang the one. Anyway, ito po dito po sa kaso nitong binanggit ko kanina yung 250219, GR number 250219, ang nangyari po dito itong si babae, si Mrs., si wife ay nagpakasal sila ni husband, naging husband niya. So pagkatapos nito
si Mrs. na si wife ay nagpunta po sa ibang bansa para magtrabaho. Nagkaroon po silang anak, naiwan si anak doon kay husband. Habang nagtatrabaho abroad si wife, no? Si husband naman ay nangaliwa dito at in fact, nakabuntis pa ng ibang babae. At inuuwi pa sa kanilang tahanan kasama yung kanilang anak, yung anak ni husband and wife. Diba ang lungkot? Meron pang pagkakataon na iniinis pa, nagkakausap pa through messages, not text messages or maybe, I don't know kung anong means, no? I think via chat, no? Talagang ang conversation, matapang po si mistress. Bakit ang sabi? Sabi niya ganun. Sabi ni mistress doon sa asawa, nabuntis ako out of love. Ikaw, nabuntis ka out of lust, no? By the way, do you know what lust means? Sabing ganun, di ba? Ang taray. Sabi niya, bakit? Masababang malaman kung kailan ipapanganak, no? Ang anak ng asawa ko sa ibang babae. Medyo matapang din si wife, no? May kilala ako na hindi nagsalita, yung legal wife. Tapos sabi niya, asawa. Hindi mo daw siya asawa. Sabi ng asawa ko, no? Sabi ni mistress, no? So, ganun katindi. By the way, no? Sabi niya, nakaligo na ako. Ang bango na ng asawa ko. Ikaw, ganung pang-aasar, di napasugod po dito sa Pilipinas. Umuwi si wife, no? At kinuha niya yung kanilang anak. Ayan. Usapang Legal. Matindi po di ba? Nakakainit ng ulo. Ang sabi po, nagsampa ng kaso si legal wife, no? At doon na-establish na meron ngang psychological violence at nagkaroon ng trauma, in fact, no? Naging testigo po yung anak ni husband and wife, yung kanilang anak, laban doon sa tatay. Bakit? Tinanong kung ano yung nararamdaman niya, no? Kung paano ang nararamdaman niya sa mga pangyayaring ito, no? Matindi yung pag-iyak ng bata. 9 years old pa lang nang nag-testify ang bata. So, makikita daw doon sa proseso, sa trial, na talagang evident yung psychological trauma doon sa bata. Ayan. Usapang Legal. Mataas po ang naging kulong dito, no? Dito sa tatay. 'Di ba? Kaya yung mga tatay diyan, pagka vowsy, pag idinaan kayo sa vowsy, medyo mahirap-hirap po. Now, puntahan po natin yung psychological incapacity. Legal separation. Kasi ang marital infidelity po is a ground for legal separation. Sabi nga po sa Article 97 ng Family Code, a petition for legal separation may be filed for adultery on the part of the wife and for concubinage on the part of the husband. Yan. So, kapag ka po nangangaliwa, pwede pong maging basehan for legal separation. Take note lamang po na ang legal separation is only separation from bed and board. Meaning to say, nananatili kayong mag-asawa. Pero pwede na kayong hindi tumira sa iisang bahay. No? Pero maaari pa rin pong magkaroon ng pananagutan for marital infidelity. Usapang Legal. Kaya yung sinasabi sa chismis. Sinasabi sa chismis, si Mrs. meron na yung legal judicial separation of property, no? At tapos nagfile ng annulment pa or declaration of nullity of marriage, no? On the ground of psychological incapacity. Sabi ng isang chismoso, sabi ng isang influencer din, 20 years na naman silang hiwalay. Bakit ka pa? Yan. Yun ang sabi. Usapang Legal. Pero kung legal separation po ang pinag-uusapan, ang sinasabi po ng batas, no? Ito ay maisasampa lamang within 5 years from the time na nag-arise o lumabas yung ground, no? So, ibig sabihin, mabilis. Kapag hindi mo na isampa agad ito within 5 years, sorry ka, day. Bakit?
O sorry ka dong. Bakit? Kasi nag-prescribe na yung karapatan mo na magsampa for legal separation. Usapang Legal. So yung sagot doon sa tanong na pwede pa bang magsampa ng kaso kahit halimbawa hiwalay na or kahit halimbawa ay matagal nang itong nangyari, depende po sa kung anong kaso ang isasampa mo. But the answer is yes, no? The answer is yes kahit halos 5 taon na kung legal separation. Kung halimbawa naman po ay vowsy, 10 years or 20 years. Kung halimbawa naman po ay adultery or concubinage, 10 years. So mahaba-haba po ang palugit or panahon na ibinibigay sa biktima or innocent spouse. Usapang Legal. Now, dakuan po natin yung first question, RHTV. Ayan, attorney, pwede po ba akong kasuhan ng asawa ko sa pagkaroon ng BF kung siya din naman ay nagkaroon ng ay sorry, hindi ko natin na i-blur yung K. Okay. Meron bang ito po halimbawa kayo ay equally guilty, ang legal term is in pari delicto or equally guilty, pareho kayong nagkasala, no? Sa civil code, kapag ka po yung mga kontrata, illegal na kasunduan, hindi po kayo maaring magkasuhan. Pero kapag ka po ito, dahil espesyal na kontrata ang pag-aasawa, tsaka ito naman po ay kasong kriminal, ay maari pa rin po kayong magkasuhan, no? Kung halimbawa po, kahit pa kayo po ay tinatawag na equally guilty. Usapang Legal. Sa kriminal. Pero kapag ka po ang pinag-uusapan ay kakasuhan ko asawa ko, magpa-file ako legal separation kasi nangaliwa siya, ikaw nangaliwa din. Ang sinasabi po ng batas, kung kayong pareho ay nangangaliwa, walang karapatan or walang karapatan ang sino man sa inyo na magsampa or magpetisyon sa korte for legal separation for all we know. Kayo ay merong collusion or pagkuntsaba. Usapang Legal. I hope you're following me. Pero bago natin pagpatuloy, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Tita Ami Miraflor Garcia, Eduardo Narvaez sa Atlanta, Georgia, USA, Gael Enriquez, magandang gabi, Myrna de la Cruz, Dante Reyes, si Tita Ami, Elmer Bendol sa Bellison, Antique, Michael Manalo sa Las Piñas, Josephine Garimbao sa Michigan, si Mila Fajardo, magandang gabi, Roxanne Costo, Ruel de Matera, magandang gabi. Si Gael, Ma'am Grace Recta na Imbag Arabii, si Tristan Wyatt Kulay, si Jerry Sumagaysay, Eduardo Narvaez, ang aga ng pagbati ni Eduardo Narvaez. Thank you very much. Mami Belen Rivera, magandang gabi. Si Ramel Maluto dyan sa Guimaras, Henry Dolohan, at syempre Maricor Angeles, Dennis sa Eseco. Pinsan ko to. Magandang gabi. At Ivy Gutierrez, si Edwin Shena sa Popo, Marita Makalisang, gayon din sa iyo Archie Valencia sa Zamboanga City, Valentino Melena Poncia, Rex Seco, pinsan ko ito, magandang gabi, and of course kay Lilia Seco, magandang gabi sa iyo Gael and Romeo Bendol, magandang gabi po sa inyo. Sa Irene Almodovar, Moon Beats, Jinky Parle Andrade, Nelia Balino, gayon din sa iyo sino pa ba ito? Doc Rosales, magandang gabi. Si Charo Abraham, Eva Lofrano. Magandang gabi, Patricia Cortigera. At si ano ba yun? Wala bang mata ko Myrna de la Cruz, Christine, magandang gabi, at maraming iba pa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Okay, puntahan natin. Magandang gabi din po sa inyo, Melvin Letrodo, Jam, si Aunt May, si Chiquito, si Nora Abordo, Gael, Melvin Letrodo, and syempre Ador Cortez, at maraming iba pa. Next question please. Ayan, attorney, may kasunduan na po sa barangay about po sa sustento. Kaso po, ilang buwan lang nagsusustento, natigil din. Pwede po ba yun sa vowsy para mapilitan magsustento? Okay, dakuan po natin. Ito, vowsy po, ang tanong niya kung pwede bang ipasok sa vowsy. Hindi po lahat ng hindi pagsusustento ay
ay pwedeng papanagutin sa ilalim ng VAUSI o Violence Against Women and Children. Ang hindi po pagsusustento ay maari lamang pong maging mag-fall doon sa anti-VAUSI law or violation ng anti-VAUSI law kung ito po ay sinasadya. May kakayanan naman itong hinihinga ng sustento pero nagre-refuse o kaya nagbibigay siya ng mga kondisyon para magbigay ng sustento o kung hindi man, no? Ito po ay ginagamit para pasunurin or i-control ang pamumuhay, i-control ang activities or i-manipulate itong nanghihingi ng sustento. Usapang Legal! Kung wala po doon at halimbawa naman po ay wala talagang kakayanan, no, na magbigay ng sustento, hindi po maaaring pumasok doon sa violation ng anti-VAUSI law. Huwag pwede niyong malamang gawin, may magpadala po kayo ng demand letter that way. From the time of demand, no, kapag ka po siya ay nagkapera na, pwede pa pong singilin siya doon sa mga amount na hindi niya naibigay sa inyo mula doon sa time na kayo ay nag-file or nagpadala ng demand. By the way, hindi po kailangang galing sa lawyer ang demand for support. Usapang Legal! Next question, please. Ayun, attorney, itatanong ko lang sana kung paano po kung halimbawa ang isang lalaking may asawa sumama sa isang bading. Adultery po bang ikakaso sa kanila? Abangan ko po sa program. Salamat po at more power. Please don't mention my name. Hindi ko na po binabanggit ang mga pangalan unless nakapost po dito publicly sa ating live feed. Yan. So, I hope you are watching tonight. Yun pong bading, no? O kaya, anong tawag doon? Same sex, no? Ang sinasabi po kasi sa ating batas, yung, kopong-kopong pa na po kasi itong batas natin tungkol sa adultery and concubinage. Kasi, bakit? Ang sinasabi po ng batas, yung tungkol sa adultery, any married woman who shall have sex with a man other than her husband. So specific po, gender specific po ang ating batas. O halimbawa naman, a man who shall cohabit, yung tatlong kondisyon, with another woman other than his wife. Gender specific po. So ibig pong sabihin, kung yan po ay bading ang kanyang kinatanan, sumama sa same sex, hindi po pumapasok doon sa concubinage kahit pa mag-live-in sila, ang pwede po ninyong isampa, I don't know kung you can use that to say psychologically incapacitated, but this is sure po ako doon na magfo-fall siya doon sa isa sa grounds for voidable marriage, ibig sabihin pwede kayo mag-file ng petition for annulment of marriage on the ground of homosexuality, pero again, meron lamang po itong 5 taon para maisampa. 5 taon mula sa pagkakadiscover ninyo na kasi gay din po yan, diba? So, from the time of discovery, na-gay siya. Usapang Legal! Ayan, meron pang attorney rin na magtatanong. Before I answer your question, Ms. Angeles, next question please. Good PM po. Pwede po ba mag-ask paano po if after po mga liwa nagsama ulit ang mag-asawa, ibig ba sabihin nun wala nang kaso? Ayan, di ba? This is a very good question, no? Kung halimbawa nagsama ulit, no, ng karelasyon ng kanyang asawa, ibig bang sabihin wala na dahil ang sinasabi nila, di ba? O kapag ka ikaw nakipag-tali ka ulit sa iyong asawa, ibig sabihin pinapatawad mo na siya. Condonation yan. So, ganun ba yun? Ayan, this is a very good question. Thank you very much. Usapang Legal! Okay, kung halimbawa, ito po ay i-differentiate pa rin po natin, dahil depende po sa kung anong kaso ang gusto nyong isampa sa sa inyong asawa, So, kung after mga liwanag, sama pa din, ibig sabihin wala nang kaso,
Yung meron pong isang jurisprudence na nabasa ako na sinasabi na continuing to cohabit with a spouse after discovering affair, it does not automatically mean the other spouse has forgiven the adultery or concubinage. Ayan. So, hindi daw automatic. Pero, kailangan daw pong para po mag-prosper yung kasong ito ay kailangan na ma-demonstrate clearly na may intent or intensyon na i-forgive, patawarin, i-condone yung pagkakasala. Ayan. Usapang Legal. Pero yun pong adultery, concubinage at legal separation, yan. Yun pong condonation, yung act of forgiving the offense, maari pong gamitin bilang depensa, no, sa legal separation. Ito po ang nangyari sa kasong Bugayong versus Hines, no? Kung saan, no? Sinasite po ito dun sa Bugayong versus Hines, isang kaso sa Korte Suprema. Mukhang hindi ko kakakayaning i-discuss ng buo yung kaso, so we will discuss that some other time. Usapang Legal. So for adultery, concubinage at legal separation, yun pong pagpapatawad, condonation, nagsama ulit kayo, nagtalik ulit kayo, knowing fully na siya ay nangaliwa. Yun po ay tantamount to condonation and therefore pwedeng gamiting depensa doon sa kaso. Now, pag pinag-usapan po ang vowsy, take note po, ibang usapin ang vowsy kasi condonation or forgiveness of an offense doon sa vowsy ay hindi po ground for dismissal. Usapang Legal. So magkakaiba po, depende po sa kaso na isasampa or isinampa laban sa inyo or isinampa or isasampa ninyo. Usapang Legal. Sa condonation po, kapag ka po dapat po ay kapag ka po naisampa na ang kaso, pagkatapos ay pinatawad, mag-affidavit of desistance, pwede ba yun? May mga pagkakataon, karaniwan, napapatawad or nadidismiss ang kaso or na hindi natutuloy na ang kaso. Usapang Legal. Basahin natin yung itong question dito. Attorney Rina, magtatanong po ako kasi po si girl may pinakasalan na pala siya, boy number 1, noong 1988, tapos nagkahiwalay sila. Ngayon si girl may nakilala at nagpakasal uli kay boy 2 noong 1995. Nalaman ngayon ni boy 2, nakasal na pala sa una si girl, pero ngayon ay hiwalay na ulit si girl. Gusto ni boy 2 na mag-file ng petition for declaration of nullity of marriage para makawala siya kay girl. Ito po ang tanong ko, attorney. Halimbawa, patay na si boy number 1. Pasok pa rin po ba sa ipa-file ni boy 2 nullity of marriage? Pwede pa rin po bang mapawalang bisa ang kasal niya kay girl? Thank you very much. Usapang Legal. The answer is yes. Bakit? Yun pong pagpapakasal ng pangalawa, pangatlo, pang-apat ay maaari pong maituring na ito po ay bigamy sa ilalim po ng ating revised penal code. Pag bigamy, a person na legally married, regardless of the gender, a person, ang isang tao na legally married, habang kasal pa siya, nagpakasal ulit sa iba, yun po ay tinatawag na bigamy. At yung pangalawa pong asawa ay maari pong magsampa ng action for declaration of nullity of marriage. Hindi po annulment of marriage, ha? Bakit? Void from the very beginning. Wala pong bisa ang kanilang kasal. So, idideklara lang ng korte. Anong kailangan ma-present? No? Yung marriage certificate, hingi ka na din ng, anong tawag doon? Hingi ka na din ng Zinomar. Sa Zinomar kasi naka-indicate doon, di ba? Na yung unang marriage ito yung asawa niya, ikinasal sila sa ganitong lugar, officiated by ganito, no? So pangalawa, lalabas din po doon. Ngayon, kung halimbawang namatay na, no? For as long as yun pong unang asawa ay buhay pa at hindi terminated ang marriage, nung nagpakasal itong si girl sa iba, ibig pong sabihin, yes, bigamy po ito.
Pero kung halimbawa namatay na yung unang asawa pagkatapos ay saka ka nagpakasal, wala pong problema. Nananatili pa, the presumption is valid ang inyong kasal. Ngayon, kung halimbawa, no, ang sinasabi ninyo ay namatay na naman siya so isa na lang ang asawa ko ngayon, no? Yun pong kamatayan noong unang asawa did not rectify or ratify the second marriage. Hindi ibig pong sabihin hindi niya ginawang legal. Sa pagkamatay ng unang asawa, hindi automatic na naging legal ang inyong kasal. Kailangan mong magpakasal ulit ng pangalawang mong asawa para sabing ay legal ang aming kasal. And therefore, yung pangalawang asawa has every right to file, no, the petition for declaration of nullity of marriage dahil on the ground of it was a bigamous marriage. Usapang Legal! Okay, Jinky Porle Andrade, napakaganda ng topic. Thank you very much. Lilia Seco, magandang gabi. Hilo Campos at Yaong Quezon. Charo Abraham. Tinatanong niya okay lang daw ba ako? Ako po ay hyper, napadami po ang inom ko ng kape. Magandang gabi. Halimbawa po, mas malaki ang kita ni wife tapos na insecure yung husband kaya sinasadya na huwag sipingan ang wife para makagante. Psychological violence po ba ito? Ayan. Maari pong hindi sinisipingan. Option po kasi ang pakikipagtalik. It is based on consent. Kung halimbawa hindi ko feel, may asawa ko, hindi ko feel na katalik sa asawa ko, dapat igalang yun ng asawa ko. Ngayon, kung halimbawa po unreasonable, illogical, wala na sa katwiran ang refusal sa pakikipagtalik, like in the case of Chiming Choi, no? Maituturing daw po itong psychological incapacity because yun pong pakikipagtalik is one of the appropriate term doon. Isa sa mga obligations or kasama, no, doon sa manifestation or isa sa mga consequences of marriage. Usapang Legal! Pero as to say na psychological violence, kailangan pong patunayan na, I don't know how you will prove this. I have not read any case na tinawag na psychological violence or emotional violence ang hindi pakikipagtalik. But definitely, kung ito po ay unreasonable refusal na makikipagtalik, maaaring pumasok po doon sa psychological incapacity using the principles of Chiming Choi. Usapang Legal! Walang kaumay-umay makinig. Thank you very much. Okay, thank you very much, Miss Nora Abordo. Sabi niya, good evening, Attorney Rina. Sabi niya, palabayaan na lang po ang kanyang bading na husband. Pabayaan na lang daw ang bading na husband kasi ang kanyang bana or husband. Karimari-mari. Yun ang opinion ni Melvin Letrodo. Angelina Palikbar. Oy, na-miss ko kayo, ma'am. Magandang gabi po sa inyo. Sino pa ba? Naghanap ako ng ibang mga questions. Okay, thank you very much, Miss Maricor Angela. Sino pa ba? May mga questions pa po ba kayo? Pwede po ninyong ipadala, ha? Ito, tingnan ko sa isang... Ayan, may mga iba pang mga questions. Mamaya na po muna mag-text yung nagpapadala ng mga messages. May mga questions pa. May short commercial pa din po tayo sa ating pong pagbabalik yung mga remaining messages. And of course, yung halimbawa, babatiin kayo, babasahin po natin. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Pinakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin ngayon sabi nga ni Miss Karen, hashtag pangangaliwa, hashtag vowsy, hashtag marital infidelity. Ayan. Kapag ka po, by the way, binanggit na natin kanina yung matagal ng hiwalay. Kapag ka po matagal ng hiwalay, maari pong makamitigate
No, anong ibig sabihin nito sa concubinage at adultery? Maari po makamitigate, no? It is considered a mitigating circumstance. Anong ibig sabihin nito? Makapababa pero hindi makakapagpawala, no, ng sa pananagutan. Usapang Legal. May question dito, nakita ko kanina, yung tungkol sa attorney, halimbawa, binilhan ng mister yung girlfriend ng kondo. No, ano po yung question? Ano pong ibig sabihin ninyo? No? Yun po, pwede po ninyong bawiin. Kayo po ay legally married. Ano? Kasi bawal po, no? Ipinagbabawal po ng batas yung donasyon sa pagitan ng mga taong guilty of concubinage and adultery. And by the way, yung term na guilty po dito ay hindi nagre-require na merong court declaration na guilty. No? Ibig pong sabihin, kung halimbawa ako may asawa, yung asawa ko, niregaluhan niya yung karelasyon niya, iba pa niyang karelasyon. No? Habang mag-asawa kami, niregaluhan niya yung kanyang karelasyon ng condominium unit, pwede ko yung habulin. No? Bakit? Kasi yung pera niya ay pera ko din, lalo na kung wala po kaming prenuptial agreement. So, what is his is mine, what is mine is his. So, bawal. Usapang Legal. Ito pa ay pinagbabawal mismo ng ating civil code, no? Ito para tapos na itong sustento. Nasagot ko na din pala yung kung kasuhan ng asawa ko, pagkakaroon ng BF kung siya din naman ay nagkaroon. Okay, Arroyo versus Neri case. Yun pala yun. Arroyo versus Dr. Neri. Yung kaso doon, pareho sila equally guilty. Na pareho silang nagkaroon ng ibang karelasyon. Willie San Juan Madurog, sabi niya, interesting topic. Attorney, shout out. Nanonood sa Matandanggasan. Marinduque, good evening. Pakibati si Tia Aida at Tio Indong. Mga tsuhin ko din ito sa Bagtingon, Benavista, Marinduque. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Si Angelina Palekbar, magandang gabi po sa inyo. At syempre, Jinky Parle Andrade, sabi niya, sana may batas na basta babaero, kulong agad. Hindi po pwede kasi, no? Kailangan nyo pa rin patunayan sa korte. At syempre, dadaan sa proseso. Wala po tayong yung automatic, In fact, kapag ka po itong halimbawa, yung isang babae at isang lalaki, pagkatapos ay inabangan ni inabangan ni Mrs. No? Si Mr. ay may asawa, inabangan ni Mrs. Si Mr. Na dahil pumasok si Mr. sa motel kasama si girl, no? Hindi po, di ba, usually naririnig po ninyo, nagsama ng pulis. Sinama ni Mrs. ang pulis para arestuhin si Mr. na pumasok sa motel kasama ang kanyang asawa. No? Actually, mali po yun. Bakit? Ay papahuli mo concubinage. Hindi po ba may tatlo lang circumstansya kung kailan magkakaroon ng liability for concubinage? Una, ibinahay. Pangalawa, ipinisan sa kanilang conjugal dwelling sa bahay nila ng asawa niya. Pangatlo, sex under scandalous circumstance. Yung pagtatalik sa motel o sa hotel, hindi po yun pasok doon sa scandalous circumstance. Pero yung kung halimbawa pinangalandakan, dinala sa party, misis ko nga pala, yun pa pwedeng pumasok yun. Pero yung aarestuhin dahil pumasok sa motel, hindi po siya papasok doon sa concubinage. And therefore, walang warrantless arrest dito. Usapang Legal. Attorney, paano yung marital infidelity, psychological violence? Kailangan mong patunayan na may mga elemento pa rin. Hindi automatic na nagkaroon. Paano kung hindi ka naman apektado? Dahil hindi mo naman pala mahal ang asawa mo, di ba? Hindi ka na-apektuhan, di ba? Ini-establish mo rin na nagkaroon ka ng anxiety, no? Mental anguish. Paano yan? Paano mo nasabi yun? Right, ngayon mo pa nga lang nalaman di ba? So, yun. May mga restrictions. Kaya, ito pa ang panawagan natin sa ating mga mambabatas. Pwede po ba, pakiamyendahan nyo na po yung provision ng ating revised penal code sa adultery and concubinage. Lubhang unfair. Bakit kanyo? Mas mataas ang parusa kapag ka ang babae ay nangaliwa. Pangalawa,
kapag kababayang nangaliwa, single act of sexual intercourse, may pananagutan na agad si babae. Si lalaki, kahit wantusawa siya makipagtalik, hindi siya mananagot doon sa concubinage. Bakit? 3 circumstansya lang pwede niyang panagutan. But of course, kung si Mrs., pwede siyang maghabla sa ilalim naman ng anti-vowsy law. Usapang Legal! Anyway, ang bilis po ng oras, it's 7:30 in the evening. Sino ba yung mga babatiin natin? Si Renny Abinales na magbe-birthday. Si Ray Sibayan na magbe-birthday. Si Jam Katapusan na magbe-birthday. Magbe-birthday din si Sir Eduardo Cordova. Sir Ed Cordova. Happy birthday po sa inyo. Sino pa ba? Si Victor Soberano magbe-birthday din. At si Christian Manyo ng GMA ay magbe-birthday din. Dati natin kasama dito. At gusto ko pa rin magpasalamat sa sino nga ba ito? Wait lang ha. Maraming salamat po sa pag-prepare ng masarap na cookies. Thank you very much sa Sweetly Caroline and of course sa kasama namin dito sa DZRH, sa MBC Engineering, si Engineer Salde Cataleg sa masarap na pamerienda. At magsama-sama po ulit tayo on Thursday. Same time, same station, same social media platforms. Ang tabayanan po sa susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Ako po ang inyong nakasama, Attorney Rina Seco. Kasama ko po si Bella Domingo at mga taga-RHTV. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal.